Ito yung mga magagandang balita mga kababayan na pwedeng ikalungkot ng mga DDS. Kasi yung mga DDS mga kababayan, ayaw nila ng magandang balita. Lalo kung ang magandang balita mga kababayan pumapabor sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ano yan Mr. Maravillas na magandang balita? Tumaas mga kababayan yung direct foreign investments dito po sa ating bansa. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O di ba? Ayan ba? Foreign direct investment sa Pinas tumaas noong Oktubre 2024. Sa Vindi Honor mga kababayan, tuwang-tuwa yung ating mga diplomatic corps. Sabi dito, diplomatic corps, large encouraging economic figures. O di ba? Masama na naman ang loob dito ng mga critics ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin, yung kanilang mga paninira, yung kanilang mga panggugulo, wala man pong epekto sa ating mga investors. O ito pa, ang good news. Makakamit na daw mga kababayan based sa study ng isang grupo. Makakamit na ng Pilipinas yung pagiging middle income status natin. Mayaman na tayo. Middle income. Di ba? Yung ating mga mamamayang Filipino, paangat ng paangat. At kaya na natin mga kababayan na makamit ang tinatawag na middle income status. O di ba nakakatuwa ang ganitong mga balita mga kababayan? But before ko ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating mga magagandang kwento. Positive news naman po tayo kasi itong mga kwento tungkol sa mga Duterte, lahat negativity. Kaya lang di man po natin pwedeng iwasan. Hindi natin maiwasan na hindi pag-usapan. Kasi pag iniwasan po natin, hindi natin supalpalin, mamimihasa po. Kailangan na suplahin natin yung mga negativities. O ngayon, dito tayo sa mga magagandang balita. Ayan o. Sabi ng Diplomatic Corps, very encouraging anya itong economic figures na nakikita natin. Kinongratulate po ng mga diplomats, foreign diplomats, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, foreign envoys in the Philippines have congratulated President Marcos on the country's encouraging economic figure, saying these are good reasons to be optimistic about the country's future. Di ba, mga kababayan? Kaya yung kampo ng mga Duterte, walang tigil sa paninira. Kasi ayaw nilang magtagumpay si President Bongbong Marcos. Kasi pag nagtagumpay po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mananalo si Martin Romualdez. Ang tagumpay po, mga economic reforms, nanggagaling po sa
sa Congress through legislation po. Napakaganda yung tandem ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang mga reforma sa ekonomiya na kailangan ng legislation. Matik din na sinusupport ng ating mga congressmen. Kaya importante masyado ang papel ni Martin Romualdez as Speaker of the House. Kaya hindi pumayag yung ating Pangulong Bongbong, mga kababayan, na ambisyonan ni the little girl ang posisyon ng Speaker. Madidiskaril po yung economic agenda. O, tingnan ninyo, hindi nagtagumpay. O, ito na ngayon ang result, mga kababayan. Kaya very optimistic yung mga foreign diplomats po. Tuwang-tuwa sila. Diplomatic Corps Lads Philippine encouraging economic figures. Sabi dito, in his remarks, Brown, the Dean of the Philippine Diplomatic Corps, highlighted the country's economic performance under Marcos administration as a reason to be hopeful. Siya yung papal nuncio po, apostolic nuncio to the Philippines and Dean of the Diplomatic Corps to the Philippines, si Archbishop Charles John Brown III. Kinongratulate po nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan o. The Diplomatic Corps congratulates the government for the encouraging economic figures recently released on inflation, economic growth, and employment mentioned by you, Mr. President, in your speech. And these areas are good reason to be hopeful about the future economic prospects of the country. Kaya po, huwag kayong nakikinig mga kababayan doon sa mga negative na mga balita. Mga fake news man lang po siya. Yung mga analysis na lagi ninyong naririnig galing sa mga DDS vloggers. Wala po. Walang base po. Pure paninira. Ito yung credible po. Papal nuncio mismo yung nagsasabi. Ano kayo? These are credible people, mga edukado. Hindi tulad ng mga DDS vloggers na mga mal-edukado. Makikita ninyo, maririnig ninyo sa kanilang mga pananalita, mga mal-edukado. Magaling lang sila sa pagmumura. Paninira, pagmumura, diyan sila magaling, pangiinsulto. Pero may laman ba yung kanilang mga sinasabi? Wala po. Ang laman po, fake news. Anong sinasabi ninyo na malala yung inflation dito? Anong sinasabi ninyo na laging mataas yung mga bilihin at dumami yung mga mahihirap? Walang ganun po. Isabi dito ng Bangko Sentral, mga kababayan, based sa data, kaya na natin na maging upper middle income status. Pamaya ibigay ko po sa inyo ang napakagandang balita. Tapos yung direct foreign investment po dumami. Ito ang sinasabi ng mga foreign diplomats, tuwang-tuwa sila. Very promising po ang future ng ating bansa. Basta huwag kayong papaapikto sa paninira. Kasi pag nagpaapikto po kayo, hindi na kayo gagalaw. Talagang maghirap ang buhay ninyo. Sabi ko nga po mga kababayan, ang pag-asenso ng buhay nasa mindset, nasa behavior and mindset ng isang tao. Pag ikaw, ang mindset mo sa mahirap, magulo yung utak mo palagi, hindi ka talaga asenso. Sige lang ang reklamo mo. Kaya tingnan ninyo, ang mga reklamador na tao, pero hindi man gumagawa ng paraan para umangat sa buhay, sila yung nalulubog sa hirap. Ay wag kayo nakikinig sa mga negative people. Iwasan ninyo ang mga toxic people, ang mga fake news peddlers. Ito ang totoo. So sabi dito sa balita, in his remarks, President Marcos expressed optimism that the country could hit this year the gross national income per capita range set by the World Bank for it to reach upper middle income country status. You see? The President also touted the Philippines' economic performance last year, describing it as a banner year for the country, with the economy remaining among the strongest in Asia. Isa sa pinakang malakas sa buong Asia, expanding by 5.8% for the first 3 quarters of 2024. Looking forward, sabi po niya, this government is committed to accelerating infrastructure, investments, enhancing the ease of doing business, and boosting national competitiveness. This will support businesses, attract foreign investments, and spur economic growth, sabi ng ating Pangulong Bongbong.
Pilit na sinasabotahe po ng kampo ng mga Duterte ang mga economic gains para ma-justify yung kanilang pang-aagaw sa poder. Gusto nila iupo si Sara Duterte. Malabo po na mangyari kasi yung support ng armed forces po, solid. May yung support ng iba-ibang sektor, including the church, the business sector, nandiyan sa ating Pangulong Bongbong. Kaya po wala silang maipon na mga tao sa sinasabi nilang malapit na niya. Gustong mag-people power po. Kaya ngayon ginagamit nila itong peaceful rally for peace and unity ng Iglesia ni Cristo. Nakikisa kayo mga DDS. Ito po yung Papal Nuncio. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi, mga kababayan. Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, First Lady Luis Araneta Marcos, Honorable Secretaries of the Cabinet, officials of the Department of Foreign Affairs, Your Excellencies Ambassadors and Heads of Mission accredited to the Republic of the Philippines. It is for me, as always, not only an honor and a privilege, but indeed a pleasure to speak on this happy occasion, the traditional exchange of New Year's greetings between you, Mr. President, and the diplomatic corps accredited to the Philippines here in Malacanang Palace. Your annual invitation to welcome the new year with you and the First Lady is always deeply appreciated by all of us, because in addition to being an opportunity for us to interact with you, it also gives us the occasion to express our gratitude to you, to your government, and indeed to all the people of the Philippines for the kindness we experience every day in this wonderful nation. The Diplomatic Corps congratulates the government for the encouraging economic figures recently released on inflation, economic growth, and employment, mentioned by you, Mr. President, in your speech. In these areas, there's good reason to be hopeful about the future economic prospects of the country. With regard to progress in the area of peace and reconciliation in the new year 2025, the international community continues to believe that the Bangsamoro peace process remains the viable path to peace, security, and prosperity for the people of the Bangsamoro region of Muslim Mindanao. Although recent challenges remind us of the need for patience and perseverance in the attainment of those goals. The international scene is, however, as all of us know, marked by significant polarization and even recrimination, all of which is amplified in a media environment characterized by strident, contrasting opinions and the presentation of perspectives ranging from information to misinformation and disinformation. In such an environment, it's virtually impossible for any single actor to completely control the narrative, as may have been possible in the past. The consequence of this reality is that the public's trust in institutions begins to diminish considerably. The antidote to this state of affairs is not easy, but it certainly involves, on the part of all of us, a recommitment to truthfulness, balance, and fairness in our statements, and to listening respectfully to the perspectives of people with whom we disagree. For all of us, men and women serving in government and in diplomacy, our mission is to help guide the course of human events in a path that leads to peace, prosperity, and security for all. That is only possible when there's communication, the authentic and respectful exchange of ideas and proposals in continuous dialogue. Your Excellency, Mr. President, allow me to conclude my comments this evening by recognizing in a special way the work of the women and men of the Department of Foreign Affairs under the leadership of His Excellency Secretary Enrique Emanalo. We, the diplomats accredited to the Philippines, interact on almost a daily basis with the officials of the Department of Foreign Affairs, and it is indeed a pleasure for us to collaborate with them. Di ba? Napakaganda yung mensahe ng Papal Nuncio. Pero aware sila ng mga misinformation, disinformation, yung mga fake news peddlers, pero hindi po umobra. Lalabas at lalabas ang katotohanan. At ang katotohanan, nakikita natin
gumaganda po ang ekonomiya ng ating bansa. It is very, very promising mga kababayan. Very promising future. Tingnan ninyo. Ito yung patotoo. Foreign direct investment sa Pinas tumaas noong Oktubre 2024. Tumaas ng 50.2% sa total na sa 1 billion US dollars ang foreign direct investment sa Pilipinas noong Oktubre 2024, sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mula sa 681 million US dollars, naging 1 billion po yung foreign direct investments. Sa isang pahayag, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pumalo sa 60.7% sa 839 million US dollars mula sa 522 million US dollars ang net investments ng mga non-resident sa debt instruments. Lumago rin ng 34.1% sa 100 million US dollars mula sa 74 million US dollars ang net investment ng mga non-resident sa equity capital. Sinabi ng BSP na karamihan sa mga equity capital placement noong October 2024 ay nagmula sa Japan, United States at Singapore, mga namuhunan sa industriya ng manufacturing, real estate at construction. Kaya po, yung pagpasyal-pasyal ng ating Pangulo, mga paglalakwatsa po sa ibang bansa, sabi yan ng mga critics, naglalakwatsa lang daw po, nagwawaldas ng pera ng bayan para lang mamasyal. Ito po yung result ng pamamasyal, paglalakwatsa ng ating Pangulo sa ibang bansa. Namumunga na po, dumami yung direct foreign investments galing sa Japan, Amerika, Singapore. Sa Singapore, di ba? Kinikriticize yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nanood ng ka-race, yung Formula 1. Ganon sila manira mga kababayan. O ngayon, tamimi kayo. Tuwang-tuwa yung mga diplomatikor kasi po gumanda na yung ating bansa, yung ekonomiya ng ating bansa. Very promising po. At sabi dito sa balita, makakamit na natin ang status, middle income status. Upper middle income country status. Dahil yan po sa pagsisikap at sipag ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sa brilliant, sa galing ng pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya pumapatol sa mga paninira at panggugulo po ng kampo ng mga Duterte. Tutok lang siya po sa trabaho para maayos ang ating bansa, ang mapaunlad ang bagong Pilipinas. Ayos pa? BBM. BBM. Ang mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.